Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di patay mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales, no joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, ha. Hanggang isang presidente na talagang bangag. Hindi naman pero yung bisyo ng drug, long term yan. Maging Marcos, Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo. Former President Rodrigo Roa Duterte muling humirit ng masamang biro laban sa mga senador o pangbabakanti di umano ang pwesto at maisiguradong maipasok ang mga senador na tumatakbo sa partidong PDP laban. Ito'y nangyari sa isang proclamation rally ng Partidong Demokratikong Pilipino. Ayon sa dating Pangulo ay para maisigurado na maipasok ang mga senador ng PDP laban ay gawa ng masama ang mga senador. Ito ang mabigat na binitawan ng mga biro ng dating Pangulo. Subalit ayon sa mga nakapanood ay hindi ito isang biro lamang kundi seryosong pagbabanta sa mga tumatakbong senador at sa mga senador na nakaupo pa sa ngayon. Tinawag din na bangag at gumagamit ng pinagbabawal na sangkap ni former President Rodrigo Duterte, si PBBM. Ito ngayon ang pinag-uusapan ng maraming netizens sa social media. Matatandaang sinampahan din ng kaso ng NBI ng mga kasong inciting to sedition at grave threat ang pangalawang Pangulo na si VP Sara Duterte dahil sa mga pagbabanta nito kay PBBM, Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa isang Facebook Live niya. Inirekomenda ng NBI na isama sa articles of impeachment itong mga reklamong ito laban sa Vice Presidente. Sa ngayon ay nasa DOJ na ang reklamo ng NBI laban kay VP Sara Duterte. Ayon naman kay NBI Director Jaime Santiago ay walang nag-utos sa kanila upang magsampa ng kaso laban kay VP Sara Duterte. Dagdag pa ni Santiago ay walang sinuman na mas mahigit pa o mas mataas sa batas na bansa. Samantala, Attorney Vic Rodriguez, dating Executive Officer ng Pangulo at tumatakbo ngayon bilang senador sa ilalim ng PDP laban o Partidong Demokratikong Pilipino, ay may mainit na mga revelasyon at aligasyon ngayon kay PBBM at sa mga kaalyado nito. Narito po at panuuri natin. Pesos flood control funds ginamit nila. Nasaan? Gusto niyong pag-usapan ang issues natin, panagutin po natin sila. Anong nangyari doon sa flood control funds? 200 inosenteng Pilipino patay. 200 inosenteng Pilipino patay, nalunod sa baha dahil ninakaw yung pera para sa flood control programs. Huwag po niyong kalilimutan yan. Iyan ay isang katotohanan. 200 inosenteng Pilipino patay dahil sa pagnanakaw ng pondo na para sana ay sa flood control funds. Yan ang ating pag-uusapan. Kay Marlo Magno, mabigyan sana ng transparency ang mga mamamayan kung saan ginagastos ang pera ng Pilipinas. Tama po yun. Pati po yung 25 tonelada ng ginto na reserve ng Central Bank natin, ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagbenta sila. Hindi malinaw, kanino nila binenta? Wala hong sagot sila rito. Wala pong transparency. Kanino nila binenta? Importanteng malaman natin kanino nila binenta at magkanong halaga nila binenta o magkano man ang bentahan dyan per ounce, per kilo, per ton. Kinakailangan alam natin dahil baka naman nagisa na naman tayo sa sarili nating mga mantika. Yung ginto, baka sila rin ang bumili. Ibinenta ng Bangko Sentral kung kani-kanino na sila lang din pala. Hindi po yung Bangko Sentral. Ito mga korap sa gobyerno. At baka sweetheart deal pa yan, bagsak ang presyo. Ito yung mga pananagutan dapat nilang ipaliwanag. Kaya nga lagi ko sinasabi, issue-based campaigning tayo. Pag-usapan natin ang issue, nasaan
yung 25 toneladang ginto na reserve ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kanino ninyo binenta at magkano ninyo binenta? Dahil sigurado tayo, kung ngayon papalitan yung 25 toneladang ginto na ibinenta nila, abonado pa ho ang Republika ng Pilipinas. Abonado pa ho tayo, mangungutang na naman yan. Bakit? Higit pong mataas ang presyo ng ginto ngayon sa bentahan o sa merkado. Wala po tayong mabibiling 25 tons ng ginto sa halagang pinagbentahan nila last year. Yan ay isang katotohanan. Dapat nila ipaliwanag yan. Saan nila dinadala ang pera nating mga Pilipino? At kaya Alicia Kim 24, maganda po talaga mga attorney ang makakapasok sa Senado para alam talaga ang mga batas, hindi maging mangmang. Tama po 'yon. Maraming salamat. Sa tulong po ninyo, ang atin pong Duterte senatorial candidates, napakaraming magagaling na abogado. Kay Roberto Dagil 8458, Attorney Vic, sana mabasa mo ito. Binabasa ko na po, Robert Dagil. Papagawa kami ng malaking tarpaulin dito, Team Suka versus Team Isinusuka. Ilalagay namin dito sa labas ng mga gate namin. Robert Dagil, karapatan po nyo na magpahayag ng inyong saloobin. Basta't po private property ninyo at sarili po ninyong inisyatibo, wala po kami magagawa kung hindi magpasalamat. Maraming salamat. Ngayon pa lang, maraming salamat. At pag-usapan natin yung issues. Ano nang nangyari? Wala pong ibinunga. Yung kanyang excessive foreign trips. Yung kada biyahe ng biyahe, natandaan po nyo yan, unang 2 taon sa pwesto, biyahe ng biyahe ang naiuwi, pangako. Ang naiuwi, pledges. Ang pledges po, pangako ho yun, hindi po kwarta yun. Hindi po pera yun, hindi po investment yun. Pangako lang ho yun. At siyempre, kinakailangan i-justify ng mga iba't ibang departamento. Marami daw napirmahan na MOU. Alam ho ninyo, ako'y naging aktibo sa practice sa pribado, yung MOU, pagka mayroong mga pagpupulong na malalaking negosyante, lumilipad ho ang MOU. Kinakailangan ma-justify bakit ka nagpunta doon sa lugar na yun eh. Sa kumpanya mo, sa business partner mo, para may maikwento ka, nagpirmahan kami ng MOU. Pero yung MOU ho, wala pong halaga yun, wala pong meaning yun. Memorandum of Understanding. Why do you have to reduce your understanding into a memorandum form? Kung nagkaintindihan na nga kayo. Common sense ho yun. Kung tayong dalawa nagkaintindihan, ba't kailangan natin isulat? Hindi pa naman agreement yan. Nagkaintindihan lang tayo, nagkaigi tayo. Pero wala pong visa yan. Hindi naman enforceable ang Memorandum of Understanding. Ang ibig sabihin lang ng MOU, nagkaigi tayo, nagkasundo tayo na pagdating ng araw ay maghahanap buhay tayong dalawa. Kung darating yung araw na yun. Pag hindi, wala hong MOA, walang investment, walang foreign direct investment, wala pong mamumuhunan na papasok sa ating bansa. Yan po yung panimula ng kanilang pambubudol diyan sa kanyang excessive foreign trips. Issue-based uhuli ang ating kampanya. Ang EDCA bases, nagkalat po ang US military bases dito sa ating bansa. Nagkalat po yan. At makikita naman natin sa dalawang pananalitanan niya sa kanilang ginagawang rally, tinataas po niya yung intensity ng anti-China rhetoric niya. Kitang-kita natin, gigil na gigil sa bansang China na yung miyembro daw ng Duterte senatorial candidates ay pro-China. Nakalimutan niya kasi na ang number 1 source ng ating imported products ay China. Inaaway niya ang China. Totoo po yun. Ang number 1 source of our export, yung export destination po natin, number 1 pa rin ang United States. Kaya nga, parehong mahalaga itong mga higanting ekonomiyang ito. Pero hindi ka dapat makipag-away sa bansang China. And fact of the matter, hindi ba nung kumakandidato ka noong 2021 at noong 2022, ang takbuhan mo ay yung mga Filipino-Chinese na tumutulong sa atin nun? O bakit ngayon galit na galit ka sa China?
at sinasabi mong pro-China ang Duterte senatorial candidates. But sinasabi mo na si Pangulong Duterte ay pro-China. Hindi siya pro-China, he is pro-Filipino. Ang interes si Pangulong Duterte, interes ng Pilipino. Binalanse niya yung impluensya ng Amerikano, binalanse niya yung impluensya ng bansang China dito sa atin sa Pilipinas. At hindi po siya pro-China. Lalo hindi rin siya pro-US. Siya po ay pro-Filipino. At maintindihan din naman natin yung spin na yan dahil alam po ninyo, itong mga kaibigan nating Amerikano, hindi rin mo rin naman matatanggal sa kanila yung kanilang may tuturing mo sigurong hinagpis kay Pangulong Duterte sapagkat ito nalalaman itong mga taga-Samar. Tatandaan po nyo yung ginawang howling wilderness, sinunog yung Samar nung isang colonel, si Colonel Smith. Sinunog yung Samar dahil nga po, di ba, nagkaroon ng bakbakan dyan noong panahon ng Amerikano at digmaang Pilipino. At kinuha nila yung Balangiga Bells. Yung Balangiga Bells, ito po ay ginawa nilang trophy. Trophy na ipinapakita nila na tinalo nila ang Pilipino. Maraming Pilipinong namatay. Just correct me if I'm wrong. His name, I think, is Colonel Jacob Smith. Nasa kasaysayan po yan. Ang utos ni Colonel Smith noon, dahil natalo nga sila, ang utos niya sa kanyang mga sundalo, higit akong matutuwa kung mas marami kayong papataying Pilipino. Nasa history book po yan. At ang kanyang kautusan, lahat ng makikita niyong Pilipino na nag-edad 10 years old pataas, patayin ninyo. Yan ang utos niyan. Wala rin naman sanction ng Amerika dyan sapagkat yung Colonel Smith to, yung ginawa niyang howling wilderness, yung Samar, namatay po yan, hindi Colonel, na-promote pa yan. Namatay yan as a general. Yan ang katotohanan. Kaya hindi mo matanggal sa ating matagal ng alyado at kaibigan na Estados Unidos. Yung iilan lang naman dyan, hindi lahat. Dahil pinasauli ni Pangulong Duterte yung Balangiga Bells. Di nila matanggap yun. Bakit naman hindi nyo matanggap? Amin yun. Di ba? Ginawa ninyong war booty. Kaya firm and very strong leader si Pangulong Duterte na obliga sila ngayong isoli ito, yung Balangiga Bells, dahil part yan ng heritage nating mga Pilipino. Dinamdam siguro ng iilan dyan sa gobyerno ng Amerika, kaya sila ay galit na galit kay Pangulong Duterte. Bukod dyan, ito nga pagbabalanse niya na binalanse lang na niya yung interes ng China at Amerika sa ating bansa. Yan din dapat ginagawa ng Pangulo ngayon eh. Yan ang dapat niyang ginagawa sapagkat alam nyo, we are so situated in a very strategic position. Dapat nga tayo gitna ng again, ako kasi yung stand ko lagi na gusto mo China? Anong gusto mo NBI US? kasi agency natin ng National Bureau of Investigations. Talagang if you'd go to the bottom of things, I'm sure that meron silang nangalap talagang evidence. So if there is enough grounds or evidence para mag-file sila, hindi po gagawin basta ng NBI, in my humble opinion. So I think talagang meron at wait and see tayo kung how things will proceed. Let the process proceed, sir. Sige. Total may shout out po kayo kanina kay President Marcos Kong Pao. Maybe you would like to elaborate po on that. Particularly siguro yung magiging impact po nung very strong statements ni Pangulong Marcos against the, although hindi naman pinangalanan, pero obvious kumbaga kung sino po yung pinatutungkulan. Hindi, ako dun talaga ang kilig factor ko talaga dun. Yung sa West Philippine issue pa rin. Sabi ko nga, di ba, yung recent na press statement ko, yung mga mouthpiece, saka yung mga pro na China ang stand nila. Sabi ko dapat pro-Pinoy tayo, pro-Pilipino. Kaya doon talaga yung nagustuhan ko na part ng speech niya na, 'di ba? Hindi tayo papayag na ang kokontrol sa atin ibang bansa. Malakas po na message sa akin 'yon. Maliban po sa pag-endorso nga ng mga kandidato na kasama namin sa alyansa, naniniwala ako na personally, yun ang highlight para sa akin dun sa speech niya.
Sayang nga hindi ako nakasunod pero nagkaroon din kasi ng alyansa na mini rally doon sa amin. Dumaan sila sa San Fernando, La Union. Kaya nag-host na lang ako at syempre binigyan natin ng daan para ma-meet din po ng mga taga La Union yung mga ilang kandidato ng alyansa. Pero sa akin yun yung highlight nung buong speech niya. Just to add, sir, ako yung ayoko hindi kasi naano ko doon sa sinabi ni President BBM yung issue-based yung mga kandidato doon sa alyansa. Actually medyo kinikilabutan ako nung pinapanood ko yung speech ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang nakita mo yung stand ng mga kandidato sa alyansa, very issue-based Talagang may stand sila bilang candidates Ako kasi naniniwala na maraming nangangampanya na ngayon, nagsimula na yung national elections, maraming mga senatorial balls na tumatakbo. Hindi kasi masyadong accepted sa akin na yung sinisigaw ng kandidato, iboto mo ko dahil dala ko si gantong kandidato. Dahil nakaalyansa ako sa gantong partido. I think that should not be the case. We are all Filipinos Those candidates who stand for our country should be the ones na pipiliin ng kababayan natin. And when I heard that President Bongbong Marcos was raising issues to stand para sa bansa natin, kaya natutuwa ako na ito yung mga kandidato sa alyansa. And kami, na being part of the alyansa, will be really fighting for this senatorial balls who are standing for our country, hindi kung kani-kaninong politiko o partido. Last question na lang po. I think this was refuted already by the former retired Supreme Court Associate Justice Carpio. But baka may comment lang po kayo sa sinasabi ni former Speaker Pantaleon Alvarez na pag napatalsik daw po si VP Sara through impeachment nga po, magtutulak daw po kay former President Duterte to run again for president in 2028. Good luck. Siya ba magwa-vice kay dating Pangulo? Siguro malamang tatakbo siyang senador or vice kasi parang ganun yung premise So, good luck po. Pwede naman pong, okay lang naman po yun. Pwede siyang tumakbo. Baka, ewan ko, baka lumaban din ako. Para i-oppose yung mga bad na pinaggagawa nila ngayon, kahit di ako manalo. Pero anyone can run, anyone can file for any position naman, basta qualified po. At saka number one na criteria po, dapat Pilipino. Siguro susunod na criteria, dapat mahal nila Pilipinas. Thank you, Haji. Melanie Reyes from Radyo Pilipinas. Sir, good morning. Sabi po ng NEDA may panandali ang pagtigil ng US aid assistance. Other issue naman, sir, bukod sa impeachment. Sa inyong palagay, sir, anong pwedeng magawa ng gobyerno for long-term economic resilience para mabawasan yung dependence natin sa foreign aid? Well, marami pong interventions ang executive, no? Pero sa amin dito po sa legislative, nakikita naman po natin yung ginagawa sa murang pagkain, sa kayong mga other committees po. Hindi lang naman po yung foreign aid and financial aid. Sabi nga, we have to be sufficient and we have to have stability, sabi nga nila. Pati yung food security natin, isa rin sa mga tinitignan. So, magkakaakibat po lahat yan So, on our part, sa House of Representatives po, syempre yung policy support and policy development po, saka kung may mga kailangan tayong i-amend, dun po talaga yung dapat tutukan ng House. Although naka-recess po tayo ngayon, wala naman po limit na pwede po kaming mag-conduct ng mga hearings namin. Pwede naman pong gawin yun kahit na naka-break, kahit campaign period. Kasi nga, yun po ang number one na kailangan nating tutukan, yung mga bagay-bagay na yun, which is yun naman po ang prioridad ng ating Pangulo. So, again, on our part, yung pagsulong, development, policy support, saka kung ano man, kung kailangan namin pumunta sa ibang bansa at to seek
kung paano nila ginagawa yun through other forms of legislation, or yung Pangulo, marami naman siyang treaties, marami naman siyang iba't ibang bansa na kaibigan, saka kasama. Marami pong other forms of aid coming in. Not only in terms of monetary or anumang aid yan. Kahit nga po, sabi ko nga, kahit na tuturuan lang nila tayo kung paano ginagawa sa ibang bansa para ma-overcome nila yung mga kakulangan po sa ganyang aid, okay lang po yun. At least, maraming sumusuporta pa rin po sa Pilipinas. Sir, Valentine's bukas, singin ko lang yung reaction nyo kasi sabi sa SWS, It is not bound by the legislative calendar. It's purely a political question on how Senate would proceed with it. So, yan po ang sagot dyan. No? Hindi po nakatali yan sa black and white. And we will see how the Senate would react on and act on the impeachment complaint. Sir, baka lang din po meron kayong comment dun sa sinabi ni SP Cheese na unfair na madaliin sila dahil 2 buwan daw po inupuan ng House ang impeachment complaints. Well, again, we respect the position of this, the Senate President. In fact, it has been explained naman po ni Congressman Noy that they have their own rules. We don't want to at least influence the impartiality ng mga senator judges. We will just wait for the Senate to convene as an impeachment court. Sa amin po, as long as we have already relayed and we have displayed the urgency and the priority that we have established that these impeachment complaints should be given primacy and should given priority, it's up to the court, no, the impeachment court, the Senate. When will they convene as a impeachment court? So, yun lang po yung amin. There's no prescriptive time naman po, prescriptive time na sinabi po sa Constitution that once it is filed, once it is transmitted to the Senate is bound to, for example, a certain number of days to convene as an impeachment court. So, it's up to how the Senate will define and will act on the wordings of the Constitution na sinasabi po shall act forthwith. As far as we are concerned, we take that as immediate and urgent. Okay. Sir, doon naman sa mga prosecutors, paano po yung hatian, division of labor doon sa 7 articles of impeachment? Sinong congressman ang mag-handle ng specific articles po? As of the moment po, wala pa pong assignments po of which prosecutor will be handling which articles. I think there's something to be discussed further down as we form the full impeachment secretariat po. Your reaction din, sir, na parang yung mga ibang mga kamag-anak ng ibang senador ay hindi po pumirma doon sa impeachment complaints. Parang doon sa mga kamag-anak, 3 lang po yung pumirma. But most of them hindi po pumirma dun sa complaints. May implications po ba ito on the... Well, how would you interpret that? I hope you'd understand we'd refuse to comment on that po. Especially given that these are our colleagues and we respect their opinion, every representative has the right to conduct themselves as they see fit for their constituents. But one thing's for sure po, the numbers are very clear. This is more than the 1/3 required. There is a supermajority, so to speak. Yun na po yung impeachment complaint po natin. Just to add, legally, it will not affect the impeachment complaint. It will not affect the impeachment trial. And cold neutrality of an impartial judge by the Senate and members of the Senate would be better preserved siguro kung may ganyan. I-add ko lang, it just goes to show na yung mga lumalabas po na mga fake news at mga rumors na merong sa pilitan, na merong nagkakaroon po ng pag-influensya sa ating mga miyembro, ito po yung nagpapatunay na ang bawat isa po sa amin ay nagdesisyon base ho doon sa kanilang pag-appreciate ng merits ng complaint na ito. Last na lang po. Your comment, sinabi raw po ni Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema alleges funds for later release were promised to the 215 lawmakers who signed the 4th impeachment complaint against Vice President Duterte.
Again, kaya po ang committee, ang TRICOM ay nagko-conduct po ng investigation at inquiry in aid of legislation dahil po precisely because of these rumors and this chismis and this fake news na lumalabas po doon sa ating lipunan. Wala pong katotohanan sa mga sinasabi na ganyan. We would like to again to focus on the impeachment complaint. Ito po ay diversionary tactic na ginagawa po ng mga tao o grupo na ina-assail po nila yung integrity ng House, yung merits nung kaso o nung complaint na ipinasa po natin, tinransmit po natin sa Senate. Gusto ko lang pong ipaabot sa ating mga kababayan na we should be focused on the complaints, on the articles of impeachment. Wag tayo magpapadala at maniniwala sa mga diversionary tactics na ginagawa po ng ilang grupo po. Kaya nga po tayo inaagaran natin na magkaroon po ng batas para ma-regulate po natin at mabigyan sa solusyon itong mga fake news po na lumalabas, disinformation, malinformation, and misinformation po na lumalaganap sa ating lipunan. Isa na po itong mga balitang ganito. Thank you. Next question, Krisa Subing-Subing from Inquirer. Go ahead. Hi sir, slightly different question naman po. Can you give us an inside story po on how the votes were mustered yesterday? Kailan po nakuha ng mga mambabatas po yung or kailan kinonsolidate, kailan binuo yung fourth complaint, and paano po nag-gather ng support to endorse the complaint? Well, admittedly, this is a long time coming po, no? Each congressman, although there was no talk of impeachment, they've already formed their own opinions from the hearings of the Quadcom and the Good Government committees. And I guess this was, accumulated into the first three impeachment complaints po, no? But the first three did not gather consensus. It did not gather momentum needed. And while the most congressmen, especially the members of the Justice Committee, were eagerly awaiting po to fulfill our mandate by hearing it in the Justice Committee, I believe the party leaders po have already thought of finding consensus between the three. So they took the best parts, took out the parts that they feel were not agreeable to other members, and that was what was presented. And finally, yesterday, it resulted in the impeachment po, the initiation of the complaint. There were party consultations, and considering that there were 3 previous impeachment complaints filed, nakabuo ng mas matatag at mas klarong impeachment complaint na nakakuha ng suporta at kumpiyansa ng mga congressmen. That is why with this fourth impeachment complaint, which is clearer, where the evidence is presented in a stronger manner, it gave confidence to more than 200 or 215 congressmen to act as complainants in this impeachment complaint. So unti-unti pong nabuo at getting the best of the 3 previous impeachment complaints as earlier said by Kong Rods. Idagdag ko lang po, no? Simula po nung tumanggap po tayo ng mga complaints, 3 pong complaints ito, impeachment complaints, wala pong choice ang miyembro ng House of Representatives kundi bigyan po ng pansin itong complaints na ito because it now borders our constitutional mandate. It's a question of whether we act based on our constitutional mandate na mabigyan pong pansin itong complaints na ito. Number 2, ang alam ko po hindi lang 215. Meron din pong mga miyembro na nag-submit po ng kanilang mga signatures, no? Kung titingnan po natin nasa 225 na po kung di ako nagkakamali. But the signatures that appeared to be initially published in the media at saka yung nalakap po natin ay 215. Those are the members who were presently physically present during yesterday's filing of the fourth complaint. Meron din pong abot ng kanilang suporta or sa complaint na ito. Although I don't know how they would be able to be included in as complainants to amend the 215 to make it the 225 kung di ako nagkakamali. But that would depend on, I guess, on the court, on the Senate acting as impeachment court, whether they would allow such amendment to the complaints, number of complainants. May follow-up lang po.
Sir, kailan po nag-start yung mga party consultations po on consolidating the fourth complaint, impeachment complaint po? And does that mean that essentially the congressmen have already made up their minds, even though President Marcos himself has signaled na ayaw niya pong ituloy yung impeachment process because madi-deprioritize yung mga priorities ng Marcos administration? We thank the President for respecting the separation of powers and respecting the independence of Congress. And we also respect the decision of the Executive Department. As far as party consultations are concerned, it's been ongoing since the first impeachment complaint has been filed internally, depending